Ang ikawalong kabanata ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman, sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anumang paraan, palibhasa'y mayroon ng nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapot ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling, na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga bagulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nananatili sa aking tipan, at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kaniyang kababayan, at ang bawat isa sa kaniyang kapatid, na sasabihing, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat, mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay niluma niya ang una, datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas.